Kahit sino ay may sixth sense o third eye. Isa itong abilidad na hindi lahat ng tao ay may alam sa ganitong kakayahan. Ang pagkakaroon ng ganitong kaalaman ay hindi madali, kagaya ng iniisip ng ibang tao. May mga tao na nagagamit ito para makatulong sa iba. Pwede mo itong ignorehin at ipatanggal sa mga eksperto sa pamamagitan ng isang orasayon. O kaya naman ay paglawikan at pag-aralan para malaman mo kung gaano ka ka-espesyal sa pagkakaroon ng ganitong abilidad kapag natutunan mo na itong gamitin sa tamang paraan. Ang mga susunod na kwento na inyong mababasa ay may kaugnayan sa mga tunay na pangyayari na isinalaysay ng kusang loob ng mga taong nakaranas nito. Mga hindi pangkaraniwang sitwasyon na nakakapangilabot at nakakamanghang eksena. Mga bagay na mahirap ipaliwanag ng siyensya. Sa mga kwentong ito, malalaman natin na may ibang mga nilalang papala ang nabubuhay sa mundong ating ginagalawan. At totoo pala ang mga pangyayaring mahirap sa atin ang paniwalaan. Naniniwala ka ba na may Diyos? Naniniwala ka ba sa demonyo, sa multo, maligno o elemento? Hindi mo pa siguro sila nakikita, kaya posibleng hindi ka din naniniwala. Ang importante ay may alam ka. Ang looban. Ang lugar na ito ay matatagpuan sa bayan ng Cavite kung saan kilala ang pagkakaroon ng mga medalyon o talisman. Marami sa mga taga Cavite ay naniniwala sa kakayahan ng isang agimat na madalas ang mayroon ay ang mga manggagamot o albularyo. Ang looban na ito ay kilala bilang nakakatakot na lugar. Isa daw kasi ito sa mga ginawang tapunan ng mga bangkay noong panahon ng Hapon. At ang ilan sa mga kaluluwa ng mga ito ay madalas magpakita sa gabi sa mga taong nakatira dito. May mga hindi maipaliwanag at nakakamanghang pangitain ng mga elemento, multo at madami pang iba sa lugar na ito. Madalas ay nagpapakita ang mga ito sa mga bata dahil inosente ang mga bata sa kanilang uri. Sa lugar na ito na tila ba ginawa ng tahanan ng mga kakaibang nilalang. Alamin ang mundo ng mga elemento, mundo ng panaginip, at mga espiritu. Tuloy po kayo sa aming looban. Kabanata 1. Kaluluwang ligaw o espiritu, lost spirit or ghost. Ang espiritu ay isang enerhiya. Ang mga tao ay nakatira sa mundong may pisikal na anyo at hindi alam ang ibang mundo na posibleng ginagalawan ng ibang nilalang tulad ng mga espiritu. Espiritu ang kadalasang tawag sa kaluluwa ng isang taong namayapa na. Ayon sa isang research ay may 20 katotohanan sa mga kaluluwang nagpapakita. 1. Gusto nilang kunin ang atensyon mo. 2. Wala silang pakialam sa oras. 3. Hindi nila alam na patay na sila. Para lang silang nakulong sa isang bangungot na paulit-ulit. 4. Kaya nilang makipag-ugnayan sa mga tao sa maraming paraan. Sa panaginip, orasayon, malalim na kaisipan, siyentipikong paraan o paggamit ng material na bagay. 5. Sila ay palaging nakaabang sa mga nangyayari sa paligid. 6. Malakas ang pang-amoy nila. May mga klase ng amoy na gusto ng mga kaluluwa. 7. Mas aktibo sila sa gabi. Mas malakas ang enerhiya ng mga ito kapag walang mga buhay na kagamitan sa bahay at walang mga taong nakikita. Ang mga sumusunod ay nakakaapekto sa kanilang sariling enerhiya. 8. Madalas silang magpakita sa mga madidilim o may sinag ng konting liwanag. Kung minsan ay malabo ang kanilang itsura, kung minsan naman ay parang normal na tao sila na pwede mong makasalamuha. At para bang buhay pa din. 9. Madalas silang magpakita kung saan sila huling nagpunta o yung alam nilang kanilang tahanan. 10. Mas madalas magpakita sa mga mas nakakabata na may inosenteng kaisipan. 11. Naiiwan sa kanila ang tunay nilang ugali o kung ano ang huli nilang naramdaman bago sila binawian ng buhay. 12. Hindi lahat ng multo ay hindi lamang makaalis sa mundo ng mga tao, may ilan na piniling magtigil dito. 13. Hindi may aalis sa kanila ang kanilang personalidad. 14. Madalas silang makita ng mga bata at hayop, hindi man sadyang magpakita sa mga ito. 15. Kahit ang mga kaluluwa ng mga hayop ay maari din maging ganito. 16. Ang mga kaluluwa ay matulungin din. 17. Minsan ay nagiging maalagan sila sa kanilang kapamilya. 18.
Marami sa kanila ay hindi alam na patay na sila, anong nangyari sa kanila at kung bakit hindi natin sila nakikita at kinakausap. 19. Kapag naiinip ang isang multo ay nagiging makulat sila. 20. Nagagawa nilang lumipat ng mga lokasyon ayon sa gusto nilang puntahan na narating na nila noon. White Lady. Mahilig talagang maglaro ang mga kabataan, noong 10 taong gulang pa lamang ako ay madalas kaming maglaro sa labas ng bahay kahit madilim na, dahil nakatira lang kami sa isang looban o compound. Madalas naming laruin ang tago-taguan kapag ganoong oras. Habang nagbibilang ang taya sa pader ay magtatago na kami sa mga lugar na alam naming hindi kaya ng taya na puntahan dahil sa sobrang dilim. Masikip ang daanan sa gilid ng bahay ng tiyuhin namin patungo sa lugar na aming pagtataguan. Sa likod ng bahay na iyon ay isang pulo na sakop pa din ng aming looban. Mauna ka Jules, utos ng isa. Ha, bakit ako? Ikaw Kuya Pardoy, mas matanda ka. Ayoko, ikaw na lang, andyan ka na eh. Sagot ni Pardoy, nasa bandang gitna ang aking pwesto, at habang naglalakad kami ay biglang tumigil si Jules na nasa unahan ng pila. Halos magkauntugan na kami dahil lahat kami ay nakayuko at nakatingin sa aming nilalakaran. Anong nangyari? Tanong ko habang nakasilip sa unahan. Anong meron? Tanong ng iba pa. Halos sunod-sunod ang tanong naming lahat sa kanya. Napatingin kami kay Jules na nakatitig at nakanganga sa aming pupuntahan. At nang aming masilip kung bakit siya napatigil, kami mismo ay kinilabutan dahil sa dulo aming dinadaanan ay may isang babae na nakatalikod at nakalutang sa lupa. Mahaba ang kanyang buhok na halos abot sa kanyang talampakan. Malabo ang kanyang imahe pero kitang-kita siya sa gitna ng kadiliman. Malto, napasigaw na lang kaming lahat at sabay-sabay kaming nagtakbuhan paalis sa lugar. Sa pisyo ng aming tahanan ay patuloy kami sa walang tigil na tanungan tungkol sa babaeng aming nakita nang biglang may kaluskos kaming narinig mula sa lugar kung saan kami nakakita ng multo. At doon ay lumabas ang tiyuhin namin na lasing at nakayuko habang nagsasara ng zipper nito. Maari kayang nasa likuran niya ang multo habang siya ay umiihi sa likod ng bahay. Hindi kasi namin siya nakita doon nang makita namin ang babae. Huwad na boses. Nagpunta si Jules sa bahay namin para makipaglaro. Hindi napansin ng nanay niya na umalis siya dahil abala ito sa pagluluto. Mayroon kasi silang maliit na karinderya. Nang biglang dumating si Ate Edang. Edang, Ate Peya pwede bang makigamit ng CR? Peya, oo naman. Kaya lang mukhang may tao, baby andyan ka ba sa loob? Iyon ang tawag kay Jules ng kanyang ina. Boses sa banyo, opo nanay. Peya, ano ginagawa mo? Boses sa banyo, nag-umi po. Peya, bilasan mo at gagamit ang ninang mo ng banyo. Makalipas ang ilang minuto ay masayang pumasok ng bahay si Jules. Laking gulat ng dalawang nagkukwentuhan sa may sala. Peya, akala ko ba nasa banyo ka? Jules, ha? Galing ako kina Jane wala ako sa banyo. Edang, sino yung kausap namin sa banyo ng nanay mo? Nagpunta silang lahat sa banyo para tingnan kung sino ang nasa loob ng banyo. Nang itulak nila ang pinto ay bumukas ito ngunit walang tao sa loob. Nagtaka man sila dahil walang paraan na makakalabas ang tao sa banyo nang hindi nila nakikita ay hindi na nila ito pinagtuunan ng pansin. At hindi na din nakigamit ng banyo si Edang sa takot na may makita siya sa loob nito. Salamin. Isang hapon ay nagpunta ako kina Jules ang pinakamalapit sa akin na pinsan ko. Mula sa amin, ay pwede kong gamitin ang pinto sa likod, bukod sa madali kong mapapasok ang bahay, ay agad ang madadaanan ko agad ang kwarto ni Jules. Paglapit ko sa pinto ng kwarto ni Jules ay may babaeng kumakanta habang nanalamin. Hindi ko siya pinansin kahit nginitian naman niya ako dahil hindi ko nakita si Jules. Para bang kakaiba din ang pakiramdam ko noong nasalayan ko siya. Naisip ko na baka busy ang pinsan ko dahil may bisita siya sa kwarto kaya nagdesisyon na lang akong dumiretso na lang sana sa labas. 2 hakbang pa lang ang nagagawa ko nang bigla akong natigilan. Hindi kasi nalabas ang pinsan ko nang may ibang tao sa kwarto niya. Kaya humakbang ako pabalik para sana itanong kung nasaan ang pinsan ko, ngunit wala na ang babaeng nananalaman. Wala nang tao sa kwarto ni Jules. Walang paraan na makakalabas ng bahay ang babae nang hindi ko nakikita. Kaya dali-dali akong lumabas sa sobrang kaba. Agad kong naisip na multo ang aking nakita na madalas mangyari sa akin ngunit hindi ko talaga makasanayan. Ang kwarto sa itaas. Nahulog ang tatay ko sa bubong habang inaayos ang yero.
Nabalian siya ng buto sa paa, kamay at katawan at hirap siyang umakyat sa kanilang kwarto na nasa ikalawang palapag ng bahay namin. Kaya minarapat naming magpalit na lamang kahit nasa ilalim ng kanilang kwarto ang aking silid. Isang gabi ay dumating ang panganay kong kapatid kasama ang aking pamangkin na lalaki na si Franz. Gusto niya ay sa akin tumabong matulog kaya isinama ko siya sa itaas ng bahay. Habang nakaupo kami sa kama ko ay bigla na lang siya nagyaya na bumaba na lang. Franz, tita bumaba na tayo ayoko na dito, may multo. Jane, nasaan naman ang multo ha Franz? Franz, ayan sa harap ng kabinet sa likod mo tita. Jane, anong itsura ng multo Franz? Kinabahan, man ay hindi ako nagpahalata. Franz, hindi masyadong maganda. Tita kasi, buhaghag ang buhok niya at pangu ang ilong. Jane, halika bumaba na tayo bago pa magalit ang multo sa panlalait mo. Sabi ko na lamang. Pero ang totoo ay natakot ako dahil yun mismo ang itsura ng babaeng nagpapakita sa akin sa kwarto ko sa ibaba ng bahay. At palagi ko din itong nakikita sa aking mga bangungot. Lami ni Tito, unang gabi ng burol ng aking tiyuhin at hindi maganda ang pakiramdam ng pinsan ko na si Rose Ann. Noong buhay pa ang tiyuhin namin ay madalas itong pumapasok sa bahay nila. Kumukuha ng pagkain, nanunood ng TV, natutulog, kahit walang palem ay nakakapagtigil ito sa loob ng kanilang bahay. Nakakaramdam siya ng takot ng gabing iyon at hindi siya mapakali, aminado naman siyang duwag talaga siya. Nakalok man ang kanyang silid ay hindi niya pinapatay ang ilaw dito. Nakatikip din ang kumot niya sa kanyang buong katawan habang siya ay nakapikit. Balak na niyang matulog dahil natatakot na talaga siya nang biglang may bamulong sa kanyang tainga. Boses na madalas niyang marinig sa aming tiyuhin na kasalukuyang nakaburol pag ito ay lasing. Nanlaki ang kanyang mga mata sa sobrang takot ay hindi siya makagalaw. Muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata at pinilit matulog dahil wala siyang kasama ng gabing yun. Ang sumunod na gabi ay sinigurado niyang hindi na siya malalapitan ng kaluluwa ng aming tiyuhin. Lahat ng iyong makikita ay kulay pula. Sabi nila pag nagsuot ka ng pula ang tingin sa'yo ng kaluluwa ay isang apoy kaya hindi ka nila lalapitan. Pulang medyas, pajama, damit, kumot, unan, kurtina. Lahat kulay pula. Handa na ulit siyang matulog at kampante siyang hindi na magpaparamdam ang tiyuhin namin sa kanya. Nang walang ano-ano ay, may kalusko siyang narinig sa kusina na sadyang nakakapagtaka dahil wala nang gising sa kanilang bahay. Maririnig mo ang hagok ng kanyang ina. Wala ang kanyang ama, nasa kabilang bahay ito at nagmamadyong, nakalok ang pinto ng kanilang bahay kaya walang ibang tao ang makakapasok. May naghahalungkat ng pagkain sa kusina kagaya ng madalas gawin ng tiyuhin namin nung nabubuhay pa ito. At maririnig mo ang hangover niya kapag lasing siya na lalong nakapagpadagdag ng takot na nararamdaman ng pinsan kong si Rose Ann. Simula noon ay hindi na siya natulog mag-isa sa kanilang bahay. At mula noon ay sumilip na din siya sa kabaong ng aming tiyuhin na namatay. Ang palikuran, may kaunting handaan sa aming bahay, kaya isinama ko ang ilan sa aking mga kaibigan sa kolehiyo. Ang ilan sa amin ay lasing na at nagkakasiyahan sa pagkanta at pag-inom. Cindy, Ate Jane pahihi ako. Jane, sige lang pumasok ka na, alam mo naman. Kung saan ito ang pinakabata sa aming magkakaibigan at nakainom din ito kaya minabuti kong nakainom din ito kaya minabuti kong sundan siya, dahil baka mapansin ito ng aking mga magulang na nasa sala. Cindy, sandali, sino ba yan? Sinabi ng sandali lang Nagtataka man dahil nagsasalita ito sa loob kahit walang kasama ay hinintay ko na lamang itong makalabas. Nang makalabas ito ay galit itong nagtanong, Cindy, sino ba yung katok ng katok ang kulit-kulit na kakaasar ha? Jane, Cindy walang kumakatok. Hinihintay ka lang, namin lumabas. Halata ang pagtataka sa mukha ni Cindy noon kaya medyo natawa ang magulang ko. Tatay, hayaan mo na yun dadaan daw kasi siya kaya nakatok. Masasanay ka din pag madalas ka dito sa amin. Hindi ko na binagat sa kanya na madalas talagang mangyari ang ganon sa banyo namin. Ang pagkatok ng kaluluwa ng isang babae. Dahil dumadaan ito sa aming palikuran kapag pupunta sa labas ng bahay, haplos ng ina. Nasa loob na ng kwarto si Jules at si Leah para matulog na. Nagdasal lamang sila at naghanda ng matulog. Nauna nang makatulog si Leah sa kanya. Nang makaramdam na siya ng antok ay may naramdaman siya na humaplo sa kanyang buhok.
Nagulat siya dahil wala namang ibang tao sa loob ng kwarto. Sarado na ang bahay at tulog si Leon na nasa harapan niya. Bahagya siyang nakaramdam ng kaba. Sinubukan niyang silipin ang ilalim ng kanyang higaan, ngunit walang tao doon. Naisip niya ang kanyang yumaong ina. Siguro ay binabantayan siya nito habang pinapatulog ang kanyang anak. Kaya itinuloy na lamang niya ang kanyang pagtulog. SANIB. May gaganapin na party sa bahay ng gabi na yun. Lahat ay nakatalagang magdala ng kahit ano na pwedeng mapagsaluhan sa okasyon. Pagkatapos ng party, ang lahat ay lasing na at ang iba naman ay tulog na. Kanya-kanyang pwesto na sa loob ng bahay ng pinsan kong si Jules. Pumasok ako sa kwarto ni Jules kung saan kami nakahanap ng mapupwestuhan. Habang ang lahat ay tahimik ay bigla na lamang nagsalita si Mel, isa sa mga kaibigan namin na may malaking boses. Ate, wag ka maingay, matulog ka na. Lang, galit na sabi ng isa sa aming mga kaibigan. Tuloy pa din sa pagsasalita si Mel ng mga bagay na hindi namin maintindihan. Palakas ng palakas ang kanyang boses hanggang para na siyang sumisigaw. Akin ang katawan na ito. Malinaw niyang sabi na ikinagulat naming lahat. Para kaming binuhusan ng malamig na tubig. Lahat kami ay napatayo at napatingin sa kanya. Habang tumatawa siya ng malakas. Ang boses niya ay kakaiba. Parang nangagaling sa ilalim ng lupa. Sobrang lalim pakinggan at nakakatakot marinig. Ang tawa niya ay parang sa isang demonyo. Sinubukan namin siyang pigilan sa pananakit niya sa sarili niya ngunit sadyang napakalakas nito. May nakahawak sa magkabilang kamay, balikat, bewang, hita, binti at paa. Sa dami namin na nakahawak sa kanya ay tila napakalakas pa din niya at naihahadges niya pa kami. Nataranta ang lahat dahil sa nangyayari at parang lanat dahil sa nangyayari at parang nawala ang aming kalasinggan. Bigla kong naalala ang mga ginawa ng espiritista noon sa aking tiyahin na sinaniban at sinubukan kong gawin yun sa kanya. Rosaryo sa ibabaw ng mga paa, mga pasporo sa gilid na bawat daliri tapos ay pipisilan. Nakita ng pinsan ko ang ginagawa ko at ako'y sinigawan niya. Jane, hindi yan tatalab sa kanya, hindi ka naman espiritista. Tumawag ka ng may alam sa gagawin. Sabi ni Jules. Tumawag ako ng kapitbahay para sunduin ang albularyo na si Levi. Nadaanan ko ang isa sa mga kaibigan namin na si Jerry sa may pintuan na nakatitig lang kay Mel. Totoo ba yan? Tanong nito sa akin na mukhang lasing pa din. Mukha ba siyang nagbibiro? Sigaw ko sa kanya, at tumulong na din siya sa paghawak kay Mel na nagwawala na noon. Maya-maya ay dumating na si Levi, lahat kami ay umalis sa pagkakahawak kay Mel habang tawa naman ito ng tawa. Wala kayong magagawa, akin ang katawan ng batang ta. Mahina na swa, buwahahaha, sigaw pa din niya. Habang nagsasalita si Mel ay nag-aayos ng gagamitin si Levi. May sanib siya, isang demonyo, kailangan mapaalis ang sanib, wika nito. May mga ginagawa siya para palayasin ang demonyo sa katawan ng aming kaibigan nang biglang dumating ang nanay at lola ni Mel. Nagsalita ang lola niya ng mabilis, sobrang bilis na hindi na namin maintindihan kung anong sinasabi niya. May gift of tongue siya, paliwanag ni Levi. Sinampal ng lola niya si Mel, pero tumatawa lang ang aming kaibigan. Iaalas namin siya dito, sabi ng kanyang ina. Saan po kayo pupunta tita? Tanong naming magkakaibigan. Sa kilala naming albularyo, sagot nito. Binuhat nila si Mel at isinakay sa kotse. Pinipilit nilang mapastart ang makina ng sasakyan ngunit namamatay lang ito. 3 beses pa nilang sinubukan bago ito nakaandar ng maayos. Naiwan kaming tulala sa terasa ng bahay hanggang umaga. Naghintay kami ng balita kung ano ang nangyari pero wala na kaming narinig sa kanila. Nagkita na lang ulit kami ng sumunod na SEM sa school. Naikwento ng aming kaibigan na wala siyang maalala sa mga nangyari pero nabanggit ng kanyang ina na dinala siya nito sa albularyo, mayroon itong orasayon na ginawa hanggang mawalan siya ng malay. Pagkatapos noon ay wala na ang demonyo sa kanyang katawan nang siya ay magising muli. Lumang bahay, kasal ng aking uncle at maraming inihahanda sa bahay ng lola ko. Lahat kami ay marunong magluto kaya hindi na kami nahingi na tulong sa iba pag mayroon kaming gaganapin na handaan. Nasa itaas ang aking ina habang inaayos ang mga nilutong ulam. Mag-isa lamang siya doon nang umakyat siya. Nang bumababa na siya ng hagdan ay naglalaro pa kami sa ibaba. Nakapagtataka na kapag humahakbang na siya pa ibaba ng hagdan ay 2 yabag ang iyong maririnig. Nakaapak lamang ang aking ina kaya mahina lamang ang kanyang mga yabag,
Kasunod nito ay tunog ng isang tungkod. Nakatingin kami sa paa niya hanggang makababa siya sa sahig. Ngumiti lamang ang aking ina at sinabing baka nangangamusta lamang ang aming lolo dahil ikakasal na ang kanyang anak. Pagkatapos ng event nagpahinga ang pinsan kong si Ate Emmy sa couch sa tabi ng hagdan. May narinig siyang mga batang naglalaro sa itaas, nagtatakbuhan at nagtatawanan. Sumigaw siya para itanong kung sino ang mga naglalaro sa itaas at sinaway niya ang mga ito, bigla namang tumahimik doon. Dumating naman ang uncle ko at nakita siya. May mga batang naglalaro sa itaas, nagtatawanan at nagtatakbuhan. Sino yung mga yun? Wala namang bata sa itaas, lahat sila ay naglalaro sa labas. Naiwan siyang napapaisip sa loob ng lumang bahay ng aming lola kung saan ay mas madalas silang makakita ng kababalaghan noon. Tulad ng mga gintong manok kasama ang mga sisiw nito at isang pila ng mga langgam na gintong na kailangan mo daw patikan ng iyong dugo bago sila maglaho. Mayroon din naming isang pari na pugot ang ulo na nakatayo sa dulo ng hagdan o isang bilanggo na may hilahil ang bilog na bakal sa kanyang mga paa at naglalakad ng marahan. Ang tawag, may girlfriend ang panganay kong kapatid na si Pardoy, si Michelle. Kung minsan ay nag-aaway sila na normal lang sa magkasintahan. Isang araw tumawag si Michelle. "Hello Ferdy." "Oni," sagot ng kuya ko. Ang mga sumunod na sagot ni Michelle ay iba sa mga sinasabi ni Ferdy kaya pinili na lamang niyang makinig dito na para bang may iba itong kausap sa kabilang linya. Sa kabilang linya, may kausap talaga si Michelle sa phone ng kapatid ko. "Hello Ferdy, sino ka?" Isang babae ang sumagot ng phone ni Ferdy. Ngunit ang boses ng babae ay para bang nakakakilabot. Parang galing sa ilalim ng balon, malamig at mababa. "Ako, girlfriend ako ni Ferdy, at ikaw. Kung sino ka man, please tulungan mo ko. Ano bang sinasabi mo? Ibigay mo na nga yung phone kay Ferdy, wala akong nanahon sa kalokohan noo. Gusto panahon sa kalokohan nyo, gusto niyang minus dito dahil inisip niyang pinagtitripan siya ng mga kaibigan nito. Tulungan mo ko please." Nang biglang maputol ang linya. Kaya tinawagan niya ulit ang kapatid ko dahil galit na talaga siya. "Hello Ferdy, tingin mo nakakatuwa ha? Sino? Yung babae na yun." "Sinong babae? Ikaw lang naman ang may kausap kanina. Sisigawan na nga sana kita kaya lang naputol yung tawag." "Ha? May kausap akong babae humihingi ng tulong. Kalimutan mo na lang yun, baka gulo lang sa linya ng phone yun. Pero kailangan niya ng tulong. Pero wala na tayong alam bukod dun, di ba, naputol na yung tawag." Kung sabagay, kapatid, ang lahat ay tulog na, nang walang ano-ano ay may narinig si Rina sa labas ng bahay. Para bang may inilubog sa isang drum ng tubig. Hindi niya ito matano sa bintana kaya nagpasya siyang lumabas ng bahay para tingnan kung ano ito. "Hoy, sino ka? Anong ginagawa mo dyan?" Isang babae ang nakatungo sa tubig kaya hinintay niya pa itong umahan para makilala niya ito. Hindi nagtagal ay inangat nito ang katawan sa tubig at iniiwas ang mahaba at tuwid nitong buhok. Sobrang haba ng buhok nito at mas laking gulat niya nang makitang kamukha ito ng kanyang kapatid na noon naman ay may kulot na buhok. Sa lakas ng sigaw niya habang papasok siya sa loob ng bahay ay halos nagising lahat ng tao na natutulog. Tiningnan ng kanyang mga kasama sa bahay ang babae sa labas ngunit wala na ito at para bang wala din ang gustong maniwala sa kanya. Baka daw isa lamang iyong panaginip. Pero hindi, alam niya kung ano ang kanyang nakita. Ang bisita, halos alas 8 na ng gabi at hinihintay na lang ni Ayel na dumating ang kanyang mga magulang. Binigyan ko siya ng ulam na dinala naman nito sa kanilang bahay. Humahanggos itong bumalik kaya tinanong ko siya kung bakit. "Jane, bakit nagmamadali ka, andyan na ba magulang mo?" "Ayel, wala pa po. May tao po sa labas ng bahay namin." "Jane, may bisita kayo. Bakit andito ka pa? Iniwan mo yung bisita doon. Balikan mo at sabihin mong padating na din magulang mo." "Ayel, wala na siya." "Jane, paano mo nalaman na wala na siya hindi mo pa siya pinupuntahan?" "Ayel, nung pumasok ako ng bahay, nakatayo siya sa may pinto namin kahit noong lumabas ako. Pero hindi siya nagsasalita, hindi din siya gumagalaw. Hindi ko na din siya magawang kausapin kasi nakakatakot ang itsura niya habang nakatitig lang sa dingding ng bahay namin kaya nilagpasan ko lang siya. Paglabas ko ng gate bigla na lang siyang nawala sa pwesto niya kaya tumakbo na ko." "Jane, okay, huli ko nang naisip, na multo pala ang tinutukoy nitong nakatayo sa labas ng bahay nila. Babae sa harap ng bahay.
Kabilang si Butchoy sa mga dancers ng aming bayan. Madalas siyang umuwi ng madaling araw sa tuwing galing siya sa practice. Isang gabi, nang siya ay umuwi, pinatay niya ang motor niya, malayo pa lang para walang. Mabulabog na natutulog sa kanila. Pinili niyang iparada iyon sa looban, sa aming terasa. Kasama niya din kasi sa grupo ang kapatid kong bunso na si Obet. Paglabas ng bakuran namin ay may nakita siyang babae na nakatayo sa harap ng gate ni Morris, isa sa mga pinsan namin. Ang bahay nila ay kasunod ng bahay namin pagpasok ng compound. Wala itong ginagawa, nakatanaw lang siya sa bahay. Hindi siya mukhang pamilyar dahil kilala niya lahat ng mga kamag-anak namin ng asawa niya na pinsan ko, si Rose Ann. Nakaputi ang babae na kagaya ng mga white lady sa mga nakakatakot na palabas. Sa naisip ay lalong gumapang ang kilabot sa kanyang katawan. Hindi din kasi ito gumagalaw man lang. Naglakad siya palabas ng looban at hindi lumingon sa likod. Diretso ang katawan niya at tingin sa nilalakaran habang nagdadasal sa takot. Nagkaroon lang siya ng lakas ng loob na lumingon nang makarating na siya ng kalsada at nakapagtatakang wala na ang babae sa kinatatayuan nito. Damit pang kasal, hinihintay ni Rose ang asawa niya na dumating galing sa trabaho. Nakatayo siya sa veranda at naghihintay, kung saan kita niya ang buong looban. Lagpas hating gabi na at pinipilit ni Rose na wag makatulog. May nakita siyang babaeng nakapangkasal na lumabas ng gate ni na aisle sa bandang dulo ng looban. Nagpunta ito sa gitna ng looban at nagsimulang maglakad na parabang naglalakad sa aisle ng isang simbahan. Dahan-dahan, hanggang marating nito ang bungad ng looban, pero bago nito marating ang kalsada ay bigla itong naglaho. Para siyang naputulan ng dila, nandilat ang kanyang mga mata at namangha sa nasal ayan. Hindi niya magawang sumigaw sa sobrang takot, parang isang palabas sa magic show, dali-dali na pumasok siya sa loob ng kwarto at doon na lamang hinintay ang kanyang asawa. Hindi nagtagal ay nakarating din ang asawa niya sa bahay at pinilit na lamang niya ang sariling matulog. Ang babae sa manukan, nagugutom si Obet ng gabing yun kaya lumabas muna siya ng bahay namin para maghanap ng bukas na tindahan o mag-abang na lang ng magtitinda ng balot. Paglabas ng bahay namin ay may makikita ka na mahabang kulungan ng manok sa gilid ng daanan. Nakalagay ito sa tapat ng bahay ng uncle namin na kamamatay lang kaya walang nagtitigil sa bahay na iyon. Yun ang uncle namin na madalas may kausap na espiritu. Nakita ni Obet na may nakaupo sa ibabaw ng kulungan na iyon, isang babae na nakaputing bestida at nakatitig lang sa bahay ng uncle namin. Umakyat ang kilabot sa kanyang buong katawan ng mat-anuan ito. Hindi pa man niya nakikita ang itsura ng babae ay alam na niyang isa iyong multo. Hindi na siya tumuloy sa labas. Sa halip ay pumasok na lang siya sa bahay at natulog. Nakakakilabot na gabi. Akala ni Jay ay doon na nagtatapos sa Kabalyero, isang kwento sa Elemento chapter, ang kanyang nakakatakot na kwento pero nagkamali siya. Nag-focus siya masyado sa pag-aaral at sa mga tunay na taong kaibigan, sigurado siyang hindi engkanto ang mga iyon. Isang gabi, nagising siya dahil sobrang init at talagang naiihi na din siya. Pero imbes na sa banyo, ay lumabas siya ng bahay para magpahangin na din. At hindi pa siya nakontento, hindi lang sa labas ng bahay siya pumunta kundi sa may kalsada. Habang umiihi sa isang poste sa gilid ng kalsada sa tapat ng aming looban ay may nat-anuan siyang naglalakad sa may kanto. Isa itong babae na naka-trage de boda. Nagtataka man ay hindi niya ito pinansin. Bahagya siyang napaisip ng malalim habang hinihintay matapos ang sarili niya sa pag-ihi. Bakit may babaeng naglalakad ng nakatrage de boda sa madaling araw, nang bigla siyang makaramdam ng kaba? Tiningnan niya muli ang babaeng naglalakad at nakitang malapit na ito sa kinatatayuan niya. Dali-dali niyang tinapos ang ginagawa at nagmamadaling naglakad pabalik ng bahay. Hindi na siya nakabalik sa pagtulog pagkatapos noon. Marami pang mga ganitong pangyayari sa looban. Kung minsan may mga aninong bigla na lang lumalagpas sa likod mo na parang guni-guni lang kaya hindi na namin pinapansin. At sigurado akong nakaramdam ka na din ng ganito. Hanggang isang gabi nang umuwi si Jay ng late sa bahay galing sa Lemay sa bahay ng classmate niya. Sobrang tahimik ang ginawa niyang paglakad para wala siyang maistorbo dahil mapapag-alitan siya. Habang naglalakad ay may natanos siyang kamay sa may bintana. Naisip niyang baka kakilala niya ito kaya lumapit siya sa bintana at sinilip ito. Mga mapupula at nanlilisik na mata ang kanyang nakita na nakatitig din sa kanya. Halos mapatalon sa sobrang takot si Jay at napalayo sa bintana,
Dali-daling nagpunta sa higaan at nagdasal. Iyon na yata ang pinaka-nakakatakot na naranasan niya sa buong buhay niya. Sa tuwing ipipikit niya ang mga mata ay para bang nakikita niya pa ang nakakatakot na matang iyon. Nagtatrabaho siya ng sobra hanggang mapagod para matutulog na lang siya pagdating ng bahay. Minsan nagigising siya ng 3 AM tapos matutulog na lang ulit siya. Ayaw na niyang pag-aksayahan ng panahon na isipin kung totoo bang Devil's Hour ang oras na iyon. Ayaw na, tulutin no. Nagpalipas sila ng gabi niyang takutin pa ang sarili niya. Hindi niya iniiwang buhay ang ilaw pag matutulog dahil hindi siya sanay ng ganoon. Ayaw niya ng maliwanag pag matutulog kaya kinakailangan niya pang abutin ang cellphone niya sa side table para tingnan ang oras kapag nagising siya. Isang beses, nagising na naman siya nang wala sa oras kaya tatayo sana siya para magbanyo, nang may masagi siya sa kanyang paanan. Tiningnan niya ito at nakita niyang may nakatayo doon na nakapantalon na maong at puting shirt na lalaki, hindi niya matano ang mukha nito pero alam niyang isa itong kalbo. Hindi ito gumagalaw kaya para matiyak ay tinadyakan niya ito ngunit wala siyang tinatamaan kundi pader. Nagtaklab siya ng kumot sa takot na lapitan siya nito at hindi na gumalaw hanggang makatulog ulit. 10 kaluluwang ligaw. Kapapanganak pa lang ni Tessie ng halos 1 linggo ang nakalilipas pero naghahakot na siya ng kahoy. Hapon na siya dumating at idiniretso na niya ang mga kahoy sa likod bahay. Nakapaglilinis na rin siya at nakapagluluto na, parang walang masakit sa kanya. Isang hapon habang siya ay namamahinga, pagkatapos mangahoy, ay bigla na lang siyang narinig ng mga kapitbahay na sumisigaw. Yung anak niya daw ay kinuha ng mga nakahod na itim na mga nilalang. Ang baby niya ay kasalukuyang nakahiga lamang sa kanyang tabi habang patuloy sa pag-iyak. Marahil ay dahil sa kanyang malakas na pagsigaw. Tessie, ayan lang ang anak mo sa iyong tabi. Sambit ng isa sa mga kapitbahay namin. Ngunit hinampos lang nito ang kanyang anak ng unan at sinabing hindi niya anak iyon kundi isang iyong unan. Nagtataka na lang kami habang tinitingnan siya kaya napagpasyahan ng mga ito na tumawag ng isang espiritista. Kamag-anak din namin ang espiritistang ipinasundo para tingnan si Tessie. Kinuha nito ang kanyang mga gamit, may pasporong iniipit sa mga daliri sa paa ni Tessie at rosary at pagkatapos ay pinisil ito. Napasigaw si Tessie sa sakit. Nakakagulat na iba't ibang boses ang lumabas sa bibig ni Tessie, parang isang demonyo na nasasaktan. Nakakatakot ang sigaw nito at malaki ang kanyang boses, espiritista, ilan kayo sa katawan ng babaeng ito? Ngayon, Tessie, 10, nagpakilala pa ang mga ito isa-isa. Espiritista, ano ang kasalan niya sa inyo? Tessie, kasalanan niya ito, nasaktan kami sa ginawa niya, tinapunan niya ng kahoy, ang aming tirahan at ito ang kabayaran, sa amin na ang katawan na ito. At tumawa ito ng malakas na animo isang demonyo. Napatigil sa pagtawa si Tessie nang maglabas ang espiritista ng isang buntot pagi, parang letigo. Akmang ihahataw na ito sa kanya, nanlaki ang mga mata nito habang nakataas ang kamay. Pinipigilan ng espiritista na ihataw ang buntot pagi sa kanya. Tessie, wag, maawa ka, masakit yan, wag mo akong hatawin, boses na ni Tessie ang aming narinig. Espiritista, gusto kong umalis ka na ngayon sa katawan ng babaeng ito at wag nang babalik. At umalis na nga daw ang mga kaluluwang ligaw sa katawan ni Tessie. Ang buong akala namin ay tapos na ang mga kaganapan, nang bigla ay marinig namin na nagsisigawan ang nasa kabilang bahay. Napasugod ang espiritista sa kabilang bahay at nakita ang isang matandang tiyahin namin na nakaharap sa salamin habang nagme-makeup at kumikembot habang ang anak nito ay nagwawala sa sahig. May ginawang ritual ang espiritista at bigla na lang bumagsak sa sahig ang katawan ng dalawang sinaniban. Makatapos ang ilang segundo ay nagising na ang dalawa at pawisan, balik na din sila sa dati nilang katinuan. Parang pelikula ang nangyari ng araw na iyon. Isang kaganapan na hindi mawawala sa isip naming lahat dito sa aming looban. Hindi ako patay, na ospital ang tatay ko for a week. Lahat ng doctors na nag-check sa kanya, ang sabi ay kailangan na siyang eye dialysis. Nagkaroon siya ng pneumonia at may impeksyon na naapektuhan na noon ang puso niya. Wala nang natira sa baga niya, tapos diabetic pa siya kaya pati mata niya ay naapektuhan na din. Ayaw ng tatay ko na magpa-dialysis kaya nakiusap siya sa akin na iuwi na siya sa bahay. Alam din kasi niya na hindi namin kaya ang gastusin kapag natuloy ang dialysis. At tinapat na din kami ng doktor niya na ubos na ang baga niya.
Hindi pa daw siya handang mamatay pero gusto niyang nasa bahay kapag nangyari na yun. Umuwi ako ng araw din na yun para humiram ng ambulance na sasakyan niya pauwi. Hindi kami pwedeng magtagal sa biyahe dahil sa kalagayan niya. Ang nanay ko naman ang nag-ayos ng mga papel niya sa hospital para makalabas na din siya ng araw na yun. Kailangan ng tatay ko ng oxygen kaya bago kami makalabas ng hospital ay tinawagan ko na ang driver ng ambulance na mag-ready na sa tapat ng entrance ng hospital. Malapit na, kami sa ambulance nang biglang atakihin. Ang tatay ko, Jane, Nay tingnan mo si tatay. Andito na ang ambulansya. Aida, patay na siya Jane. Hindi na siya humihinga, sabi ng pinsan ko habang umiiyak sa balikat ng nanay ko. Magkayakap silang umiyak habang nakatingin sa tatay ko. Natigilan ako ng saglit, at napaisip. Nilapitan ko ang tatay ko na nakahiga sa stretcher ng ospital sa harap ng ambulance. Jane, Tay, eto na, uuwi na tayo. Huwag ka namang ganyan. Gusto mo nang umuwi diba? Eto na oh. Kinakabahan pero matigas na sabi ko sa kanya, ayokong umiyak habang nag-iiyakan ang mga kasama ko doon. Tinapik ko sa dibdib ang aking ama. Napalakas ata at bigla itong napasinghap. Jane, buhay pa siya. Bilis isakay niyo na siya. Mabilis na tinalon ko ang pinto ng ambulance para may handa ang oxygen sa loob para sa tatay ko. Sa loob ng ambulance, may kausap ang aking ama pero hindi namin alam kung sino. Sobrang likot niya, marahil ay epekto iyon ng mga ininom niyang gamot. Bigla kong naalala yung binabanggit sa akin ng nanay ko nung nasa bahay pa siya at nilalagnat. May 2 tao daw sa may pintuan namin. Sabi niya, isa dito ay nilalagyan siya ng basura sa dibdib at tinatanggal naman ito ng isa pa. Naikwento yon ng aking ama sa nanay ko nung nasa hospital na sila. Sa bahay, naghanda kami ng 2 Moloving Ovucon tank isocoberinto malaking oxygen tanks, isa sa kwarto at isa sa sala. Lahat ng gamit niya sa hospital ay kumpleto din sa bahay pati ang mga gamot. Sabi ng iba matibay ang aking ama dahil meron siyang agimat. Kaya kahit sinabi ng doktor na isang atake lang ay wala na siya, ay nakakayanan pa din niya. Sobrang dami na ng atake niya sa hospital at sa bahay pero nalagpasan niya lahat iyon. Marami siyang hirap na naranasan at saksi ang buong pamilya namin doon. 2 araw bago siya mamatay ay nakapaghanda pa siya. Nagpalinis siya ng kuko sa kamay at paa sa kapatid niyang manikurista na si Nani. A day before ay kumain pa kaming 2 sa may labas ng tindahan namin. Kagagaling ko lang sa trabaho noon na panggabi, dumiretso ako sa amin para kamustahin siya at sinabayan ko na siyang kumain. Kakaiba ang mga ikan-ikilos niya. Meron siyang sinasabi pero hindi sa akin, dun siya sa tabi ko nakatingin pero pader na ang katabi ko. Mike, mamaya na, hindi pa siya tapos kumain. Sambit nito na nakatingin sa tabi ko. Jane, pa, sino kausap mo? Mike, kayo, sagot nito habang inilalahad ang kamay sa harap ko. Simula kaliwa hanggang kanan na para bang ang dami kong katabi. Sabi ng nanay ko kapag nasa loob ito ng bahay ay pilit itong naghahanap ng pinto para lumabas. Mas tinggi na din ito at parang bata maglamang. Sabi nila gano'n naman talaga ang mga matatanda. Pero 63 pa lang ang edad ng tatay ko. Sa pagpapatuloy ng aming usapan, Jane, tapos ka na bang kumain? Mike, oo, tapos na ko. Itinabi na ng nanay ko ang pinagkainan namin. Nagpaalam na din ako noon, kailangan ko na din kasing matulog dahil may pasok pa ako ng gabi. Pero ilang oras pa lang ang nakakalipas ay ipinasundo na ako ng pinsan ko. Si tatay daw, pilit naglalakad at pinupuntahan ng mga kapatid niya at kinakausap. Halos hindi na daw ito makalakad mag-isa, binuhat na ito ng isang kapatid niya na si Kuya Tasyo para mapuntahan lahat ng kapatid nito. Naabutan ko sila na nakaupo sa may labas ng tindahan namin. Ayaw daw nitong umuwi at pumasok sa bahay namin. Bulong siya ng bulong at nakatitig sa kung saan. Mike, wag ngayon, wag muna. Ngayon, Jane, Tay halika na po sa loob late na po. Mike, wag ngayon, wag ngayon. Ipinabuhat ko na siya sa kapatid at pinsan ko dahil ayaw niya talagang umalis doon sa kinauupuan niya. Umuwi ako at naligo muna para maghanda sa trabaho. Nararamdaman ko na ang pamama alam ng tatay ko pero pinipilit kong pakalmayan ang sarili ko. Hindi pa ako handa, ayokong isipin ang mga susunod na mangyayari. Pero hindi ko mapigilan, kakatapos ko palang magbihis ng biglang umulan ng malakas.
Dumating ang dalawang pamangkin ko at sinabing inaatake na naman ang aking ama. Ipinasundo na din ang albularyong tumitingin sa kanya simula nang lumabas siya ng hospital, 4 na buwan na ang nakalipas. Heller, magdasal ka sa Diyos. Mike, Diyos ko, kayo na po ang bahala sa pamilya ko. Heller, ano ka ba, ipagdasal mo ang mabilis mong paggaling. At maraming araw pa na sana ay makasama mo ang pamilya mo. Ngumiti lang ang aking ama at bigla na naman itong inatake. At iyon na din ang huli nito. Nalagutan na siya ng hininga nang dumating ako sa bahay. Ang nakaikot sa kanya, nag-alisan ang mga ito nang dumating ako. Onad, wala na siya Jane. Jane, paano mo nasabi? Anong nangyari, na-check nyo na ba siya? May pumipintig pa sa pulso niya, hindi nyo ba nararamdaman? Tay, naririnig mo ba ako? Onad, Jane habang umiiling at umiiyak. Iyak ako ng iyak, wala na talaga siya, and this time ay totoo na. Wala nang paraan para mabuhay siya ng isang tapik ng kamay ko. Lumabas ako dahil hindi na talaga ako makahinga. Gusto kong sumigaw ng mga oras na iyon. Ang hirap tanggapin. Pagkatapos ng isang buwan ay nagsimula siyang makita ng dalawang pamangkin ko. Sa loob ng bahay namin, madalas din siyang makita sa panaginip ng bunsong kapatid ko na si Obet. Kausap daw niya ito at galit na galit. Ang tatay ko. Naglalakad ito palapit sa kanya habang nakayuko at nakabukaka dahil sobrang laki ng bayag nito, gaya ng nangyari sa kanya bago ito mamatay. Mike, bakit niyo ako nilibing? Hindi pa ako patay. Ang sabi ng albularyo ay hindi pa ang sabi ng albularyo ay hindi pa talaga patay ang tatay ko ng gabing iyon. Naglakbay lang ang kaluluwa nito at pwede pa itong bumalik sa kanyang katawan. Nakakagulat at mahirap man na paniwalaan ay napaiyak ako sa panghihinayang. Nagpunta ako ng chapel at nagdasal. Kinausap ko ang Diyos at ang tatay ko. Humingi ako ng tawad na hindi namin sinigurado ang kalagayan niya ng gabing iyon. Nakiusap ako na magbigay siya ng senyales kung paano ko malalaman na napatawad na niya kami sa nangyari at kung masaya na siya sa kinalalagyan niya. Makalipas ang isang araw ay nakausap ko si Franz, anak ng panganay kong kapatid na si Pardoy. Ang sabi niya ay nakita niya si tatay. Nakangiti daw ito at may ilaw sa may ulo niya na parang spotlight. Nakakalungkot man isipin ang nangyari ay nakahinga na din kami ng maluwag. Alam kong nagbigay lang siya ng mensahe na tugon sa dasal ko noon.